Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, breaking update. Lagot, Raul umamin na. Lahat na bigla, Kongreso, Palasyo, mananagot, GAA. Naku po. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Sobrang tipid ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may enter sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify. So yan mga kababayan, taliwas po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na walang blanks. Yan ha. Mismong yung kasi hindi pala ito kasabwat. Yung kaanib nila. Masabi natin alay, no? Alay nila ito eh. Allied po nila ito sa pag-pin down sa mga Duterte itong si Raul Manuel. But still, no? Sabi po ni Raul Manuel ay wala nang oras para busisiin yan. Sabi pa naman ni President Bongbong Marcos Jr. Binusisi po yan ng maigi, ng mabuti at walang makakalusot dyan. Pero bakit ganon? Iba naman po ang sinasabi nitong representative nito, no? Na sila naman talaga ang gumagawa yan, no? Hindi na busisi ng maigi. Naku po. ng budget, meron pala mga blank. Sa pagsusay ng ito, halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated. Nako, anong ibig sabihin yan mga kababayan? No? Anong ibig sabihin yan na mas marami ang hawak ni Raul Manuel kaysa po doon? Ano, may tinanggal ba si ano? No? Nako. Marami ang nandun kay Raul Manuel dahil marami pong mga blanco. Na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumite sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM saka yung Pangulo. pati mismo So yan mga kababayan, ang pwede lang sumagot yung mga naging bahagi or naging miyembro ng BICAM, mga kababayan. At saka, syempre, pipirma dun eh. Syempre, lalo na yung mga pumirma dun, di ba? At ang ating Pangulo, kasi siya po ang last na pipirma doon, mga kababayan. Para maging GAA na. Maging batas na talaga siya, mga karibin natin. Sino ngayon? Sige nga, hulaan po natin. Sino ngayon sa mga pumirma doon sa BICAM, mga karibin natin, no? Ang nag-fill in the blanks, no? Yung sa blanco doon. Is it the BICAM members? Is it the president? Kayo na lang ang bahala, mga kababayan. Basta importante, alam po natin kung sino po ang membro doon sa BICAM at ang presidente lang ang pwedeng, no? Mag-fill in the blanks doon. Nako. mong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report. Eto. Hindi pumirma. Ulusot. Nakalusot si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Hindi po siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma? Yan ang kaduda-duda, di ba? Mag-iisip ka talaga kung bakit hindi pumirma. Pero sabi niya po, dahil po sa mga blanco. Hindi daw siya pipirma dahil sa mga blanco. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa
taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro Grabe naman kayo, tumakbo talaga. Baka naman may talagang may hinahabol lang, no? Kasi pag sinabi natin tumakbo, umiiwas. Yun, ganun po. Pag sinabi mong tumakbo, umiiwas. Eh kung umiiwas ito si Senator Amy Marcos, talagang siguro po nahihiya na rin ito. No? Sa ginagawa ng kanyang kapatid eh. ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanco sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinagpirmahan. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanco sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. So ito, klaro na po. So yan mga kabayan, sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na nagsisinungaling si former President Duterte. Pero ito po yung mga ebidensya na hindi po nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte. Unang-una, si Raul Manuel, nagsalita kanina, di ba? Pangalawa, yung kanyang kapatid, mga kabayan, nagsalita na rin. Pangatlo, yung hawak po ni Congressman Ungab, mga kabayan. So ito, may mga ebidensya sila, no? Sinasabi nila may mga blanco talaga. Ngayon, kayo naman po ang magpakita. Sige nga. Well, madali na lang yan ngayon sa kanila, di ba? Kasi pwede na nilang ritukihin ulit. Magpaprint ulit. Ganun lang ang gawin ninyo. Mabuti na talaga to na mga kababayan na lumalabas ang mga ganitong issue. Bakit? Dito pa lang, naaayos na. Di ba? Ngayon pa lang, nare-remedyohan na. Hindi na yung masasyak na lang yung taong bayan pagdating ng panahon. Bakit meron diyang 1 trillion? Wala naman yun noon. Diba? For example lang, Na may mga blank items doon sa BICAM report. Yung unang pahayag ni Congressman Aka Pungap at PRRD at Atty. Vic Rodriguez, yung nadiskubrihan nilang blank item sa BICAM, kinumpirma na ng isang kongresista, si Congressman Raul Manuel, at yung kopya ng BICAM report na hawak ni Congressman Manuel, ibinahagi niya sa mainstream media at ibinalita na ng GMA7 at ang GMA7 ang nakakita na talagang may blanco. So, sino ang nag-fill in? Kung may blanco mga kabayan, bakit sinasabi kanina ni yung mga dalawang senador, no? Bakit sinasabi nila na hindi nila nakita yan? Ganun ba? Talaga? Hindi nyo talaga nakita or nagbulag-bulagan lang kayo? Nagtatanong lang po mga kababayan, Hindi blanks sa mga blanco. Ang dapat sasagot dito ay ang mga members ng BICAM. So, ang tanong, bakit tahimik? Sa Senate, si Senator Grace po, tahimik. Wala siyang comment. Pati na rin si Senate President Escudero, wala rin. Sa Kamara, si dating Appropriations Chairman Congressman Zaldico, tahimik din, pati si Speaker Martin Romualdez, tahimik sila. Ang nagsasalita lang ang palasyo, ang Malacanang, na inakusahang bigla si PRRD na nagsisinungaling. Okay? So dapat masagot. Okay. Ito, i-review lang natin. So yan mga kabayan, no? Ito, i-share ko lang Kasi doon po sa sinabing sinungaling daw, 'di ba? Sabi ni President Bongbong Marcos si former PRRD, no? Marami po ang nasaktan doon, mga kababayan, sa sinabing 'yon. No, at isa na po tayo sa nasaktan na sinabing sinungaling, no? Na kung saan
kung talagang i-compare mo silang dalawa, no? Sino ba? Sino ba ang mas sinungaling sa inyong dalawa? Nagtatanong lang. Tanungin nyo yung mga senador. Tanungin natin yung mga congressman. Kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Or ang mas sinungaling sa inyong dalawa ni Former PRRD. Diba? Para magkaalaman na. Mahirap naman kung i-isolate natin na sinungaling si PRRD. Pero mas, kung sinungaling man siya, no? For example lang siguro ko may mas sinungaling pa na nandyan ngayon sa Malacanang. Hindi ko sa inyo ang balita ng GMA7 tungkol sa issue na ito. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Una niya, hindi na busisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasal nilang budget. Nakatutok si Jonathan Anga. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon, habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo, kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang hindi na oras talaga para Lang si Congressman Manuel ang nagsasalita. Hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratifikasyon. So, dito pinalalabas pa ng reporter, mga kababayan, na yung posible, no? Yung hawak ni Raul Manuel, mga karibin natin, ay edited. Parang ganun po yung lumalabas eh. Paano nagka-ganon? Sinasabi niya rin na magkapareho, no? Yung hawak ni Congressman Ungab at saka ni Raul Manuel. Ang gulo naman nito. Sana po maglabas kayo ng totoong official na yan. Report na yan. Ipakita nyo sa taong bayan. Ako, talagang importante yan. Ngayon nagkakaroon na kayo ng issue. Ng pagtitiwala. Yung trust, diba? Issue ng trust. Nako. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? May kalokohan bang ginagawa na naman ang administrasyong ito? No? I mean, yung BICAM at saka yung yung BICAM at saka yung presidente. Diba? Wala namang ibang pipirma dun sila na lang, mga kababayan, no? Yung BICAM at saka presidente, sila na po ang mga last, no? Na tao na pwedeng gumalaw at humawak pa ng BICAM report na yan. Ang tanong ngayon, mga kababayan, kung sino ang nag-fill in the blanks dyan sa mga blankong yan. Is it the BICAM members? Sino? Si Grace po ba? Si Chis Escudero? Or yung iba pa? Si Speaker Romualdez ba? No? Or the President itself? No? Ang nagpirma or nag-fill in the blanks. Nako. Yan, mga karibin natin. Sana lumabas po ang totoo. Para maging katiwa-tiwala pa kayo sa taong bayan. Naku naman, nakakahiya po ang ginagawa ninyo. Nakakahiya po yan sapagkat dapat walang ganyang issue, no? Sa paggawa ng batas. Dapat loyal po kayo, no? Loyal po kayo at mapagkakatiwalaan sa paggawa ng batas. At gumagawa sana kayo ng batas para sa mga ordinaryong Pilipino. Kung ganyan na may mga fill in the blanks,
Sa palagay nyo ba, yung fill in the blanks na yan ay magagamit sa pagpapaunlad, no, ng pamumuhay ng bawat isang ordinaryong Pilipino? Kasi kung magagamit yan, ay okay lang. Pero kung hindi makakapag-improve, no, ng ating pamumuhay, baka pamumuhay nyo lang ang mag-i-improve, no, sa mga fill in the blanks na yan, abay, kailangan talagang busisiin yan. Diba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion? Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.